Isang mainit na gabi, mga katabloidista, ako nga pala yung lingkod, nag-iisang tigasing pwede nyong himasin. Ang magaling sa labas-masok, ang hardinerong magdidilig sa inyong mga katawang lupa gabi-gabi, Jigo Gigolo, at kayo nakatutok dito lang sa Talik Talk. Siyempre, no, mga kaabante natin dyan, i-share nyo ng i-share ang magandang balita. Ayan, siyempre dito tayo ngayon sa Talik Talk, no, mainit na episode na naman ang ating hatid. So ito na, no. Kaya ako na ko sa inyo dahil sa bayan tayong napapanood sa ating YouTube channel, syempre, i-take nyo na yung advantage, no, na subaybayan ang ating episode ngayong gabi. Oo. So teka lang ha, hindi ako maka-login. Teka lang. Ba't ganito? Ayan. Ayun. Yan. So ngayon, no, yan, nakapasok na ako sa aking account. So i-share nyo na ng i-share ang magandang balita. Ayan, syempre. So sinishare ko na ngayon ang ating live sa aking wall dahil syempre mainit niya ang ating episode. Magbabalik, no? Kumbaga, part 2 na to ng ating interview kasama sina Kim at si Francesca Chua. So i-share nyo na ng i-share ang magandang balita. So Tech Jason, no? Matindi to. Paano naman? Sabi sa Yakman Universe na part 2 to. Part 2 to ng ano natin, ng live kay Francesca at kay Kim para alam ng Yakman Universe, no? At tumutok sila sa ating live ngayong gabi. So sinishare ko na ngayon sa aking wall. Ayan, para pangdiinan ng ating episode ngayong gabi. So sinishare ko na. Sana ayos na, no? Ayan, ayaw pa rin ako makatag. Ba't ayaw ako makatag? Grabe naman. Ayun, no? Ayaw. Ayaw. O, sige, okay lang yan. Ayun, so naka-share na sa wall ko, mga kaabante. Ayan, oo. Ayun, no? Yung mga pagpapabati dyan, comment lang po kayo sa ating comment section. Nang sa ganun, mainit ang inyong mga gabi. Ayan, naghahang yung monitor ko. Well, anyways, no? Yung mga naghahapunan dyan, gumamit ng dekalibreng headset na, di ba? Talagang bawal ito sa 17 years old and below. Ayun, no? Na-shared na, grabe. Pati si Hans Agua, shinare tayo. Nakakatuwa naman yan, mga kaabante, no? Talagang pangmalakasan. Ang ayun, no? Si Tech Jason, inano na rin sa Yakman Universe. Ay, nako po. Hindi ako makapag-tag, hindi apat ganon. Wag baka PC ko to. Kailangan ko ng isa pang phone para lang ma-share ang ating episode ngayong gabi. Oo, panalo to sa mga viewers dyan. Comment lang po kayo dahil babatiin na natin yung mga nagdiriwang ng kanilang birthday in a while, no, mga kaabante. So time check natin, 7:03 p.m. Ayan, and this time check has been brought to you by Abante L na L. Ayan. Natin. Oo, tindi. No? Vacation mode muna tayo. Mga kaabante, para nakaka-refresh lang ang ating episode, no? Talaga na mga matindi to, matindi. So yung mga birthday, ayan, nire-ready ko lang para mabati na natin sila. Talagang pangmalakasan ang ating episode. Si Hans Aguas nakashare, ayan. Send in messenger, ba't ayaw? Ayun, yun, share natin. Ayan, yan. Ba't ayaw? Ayun, no? Parang ayaw, Ayun naman pala Ayun, no? Hindi ako makapag-mention, hindi ako makapag-tag. Ay, nako po, ano kaya nangyayari sa PC ko? Grabe to. Pero anyways, batiin na natin yung mga nagdiriwang ng kanilang birthday. Ayan, syempre. Sabi ni Melchor Roses, shoutout idol from Pangasinan. Ayan, nagpapa-shoutout na sila, no? Paunti-unti na to. So batiin na natin yung mga nagdiriwang ng kanilang birthday. Ayan, syempre batiin natin ng happy birthday si Angel Castiglioni. Walang kasing ganda, no? Sa Taytay, ito talagang panglaban si Angel Castiglioni. Happy birthday sa iyo. Syempre, happy birthday din, no, kay Sir Marcel Anthony Mol. Isa rin to sa mga LGU ng Taytay Rizal, si
si Sir Marcel Anthony Mol, si Daddy George. Happy birthday. Happy birthday sa gwapong asawa ng aking ate, na si Ate Bik Bik, si Sir Randy Lanado. Happy birthday, Sir Randy Lanado. Ayan. At syempre, happy birthday din kay Lynn Ale Tanalgo. Happy birthday, Lynn Ale Tanalgo. Ayun, batiin natin sila. At batiin din natin yung iba pang mga nagdiriwang ng kanilang birthday, kagaya nila Hero Roman Neric Rodrigo. Happy birthday sa'yo. Happy birthday kay Tino DML. Happy birthday. Happy birthday kay J. Rafael Karandang. Happy birthday sa'yo. Happy birthday kay Rex Aquila. Ayan, matindi to. Si Rex Aquila ng MWF. Happy birthday, Rex Aquila or Rex Lawin. Happy birthday. Happy birthday kay Jeremy De La Cruz Linsangan. Happy birthday. Happy birthday kay Ana Robles. Happy birthday. At syempre, batiin din natin ng happy birthday ang isang mabuting kaibigan na si Charles Sales. Ayan, no? Masipag, mabait, at talaga namang may pangarap sa buhay. No? Happy birthday, Sir Charles Sales. Ayan, no? Ng RGS Recovery. Happy birthday. Ayun. At batiin din natin ng happy birthday si Mama Cabarce Marino. Happy birthday po, Mama Cabarce Marino. Pagbati mula sa iyong pinakamamahal na anak na si Sir Odelon Marino. Happy birthday po. At syempre, shoutout din sa Genter Food Gauss Pansit Togegaraw at sa may-ari na si Eleuterio Verson from J. Sha. Ayan, shoutout po sa inyo dyan. At ito, batiin ko ng happy birthday ang isa sa mga pinaka-sod after. Ayan, pinaka-mabait, pinaka-fit. Ay, kumbaga, fitspiration tong kababata ko na to, na si Gabriel Abi Atienza. Gabriela Abi Atienza. Flash natin ang picture. Happy birthday sa aking sexing kababata. Sexy, maganda, matalino, madiskarte, lahat na yata. Ayan, nandyan na sa aking kababatang si Abi. Happy birthday sa iyo, Gabriela Abi Atienza. More power sa iyong career, sa business, at syempre, pagpatuloy mo na mag-fitspiration ka, no? Vegan din to. Hindi to kumakain ng karne. Matindi to. At syempre, proud ako sa iyong business na Happy Brew Kombucha. More power sa iyo. God bless. Happy birthday, Gabriela Abi Atienza. Ayun. So, sa mga viewers natin dyan na nakatutok ngayon, batiin ko rin yung mga nanunood, no? Kagaya ni Edelbert Almasan. Sabi ni Edelbert Almasen, pa-shoutout idol sa trabaho ko sa ROG Concepcion Marikina Branch. Ayan, no? Shoutout sa ROG Concepcion Marikina Branch. Napakaswerte nyo po dahil meron kayong empleyado, no, na napakabait, kagaya ni Edelbert Almasen. Ayan, walang bisyo, wala lahat, no? Nagra-ride lang talaga to. Matindi to. Hans Aguas nanonood. Si Melchor Roses nanonood din. Si Roy Eusebio nanonood. Belated happy birthday ka na Uncle Johnson Pan ng JSK Custom Paint and Auto Works at Brian De Guzman. Ayan. Sabi ni Athena Calixta, pa-shout out. Sabi ni Roy Eusebio, happy birthday kay Lexi Era. Ayun, no? At sabi naman ni Reneo Santos, hello. Ayun. So ito na. Huwag na natin patagalin pa. Nandito na ang part 2 ng mainit na talakayan, no? Kasama ang hot couple na sina Kim at Francesca Chua. Kasama sila by StreamYard. Ayan. Welcome to the show. Isang mainit na gabi. Ayan. Oo. Na-share nyo na ba sa wall nyo yung live natin ngayon? Oo, na-share na po. Na-share na po. Ayan. Oo. Kamusta kayo? Kamusta kayong dalawa? Okay naman po. Ayan. Oo. Fresh na fresh si Francesca. Okay naman. Contento naman ngayon. Medyo napalambot niya. Oo, alam mo, stinori ko yung episode natin para syempre matakam yung mga hindi nakapanood. Talagang ang dami naging interesado, no, sa love story ninyong dalawa. Syempre napag-usapan na natin paano kayo nagkakilala, paano nyo nagawa yung mga matitindi nyo experience. So syempre, hihimay-himay tayo papunta doon. Simulan muna natin sa first time nyo, first experience nyo. Sino nag-aya kanino? At bakit nyo inaya? Ayan, oo. Sino magkikwento yan? Si Akira? Sige, Akira, kwento mo. Ito na gano'n malala eh. Paano?
Oo. Okay, sige, ako na lang. Sige, magkikwento. Si Kim, okay. Sa Texan pa noon, hindi pa Text. uso masyado chatan eh. Oo. Oo. Nag-uusapan kami about sa sex. Tapos nagulat Mm. na lang ako one time at pupunta daw silang Maynila. Kasi nasa Mm. Bulacan na siya, ako nasa Maynila. So, Oo. nagyaya siya sa akin. Kapag daw pumunta daw sila, gusto ba namin bang subukan ang sex? Oo. So, Ano sabi mo? Sinabi ko naman, sino ba pa nga hindi oo, kasi lalo na gusto pa siya nun. Oo. Tapos, Kayo ba? Ano mga tatanggihan mo ba tong mukha na yan? So, nung oo, sinabi parang oo lang yung sagot mo. Umoko agad ako. Tapos nung Mm. dumating sila sa tingin ko, pinaabot pa namin ng hapon na tayo nun eh, no? Hapon na kami. So, doon kami doon sa parang inuupahan ng lolo niya sa kabilang bahay. May inuupahan doon yung lolo niya sa kabila din, paupahan, pero wala pang tao. Doon namin unang ginawa. So, paano yun? Pagpunta doon sa bahay nung pinapaupahan ng lolo niya, paano yun? Siyempre, pag first time, nanginginig kayo na parang nahihiya kayo sa isa't isa. Sino na una? Anong paano nyo ginawa yun? Sa ako, kabado ako. Baliktad din. Ikaw dapat Oo, yata sige nga. mag-explain. Kwento mo nga, Kira, paano mo sinimulan si Kim? Inaalala ko na. Ayun. Naya ko siya pumasok doon. Oo. Tapos, actually, hindi pa nga nangyari. Hindi napasok eh. Kasi kinakabahan kami. Kinakabahan, okay. Baka meron pumasok na ibang tao. Oo. So, ano lang ginawa nyo nun kung di nakapasok? Cancel. Cancel. Ano? Ano lang ginawa ni Kim? Muntikan na nun, ha? Oo. Muntikan na rin. Cancel nga. Next time ko lang. Pero yung pinagabihan na ng madaling araw, doon naman sa hagdan namin. Ayan nga, kwento mo yan, Kim. Sige nga, Kim, mukhang matindi ang sa hagdan na yan. Mukhang dyan ka nakapasok, Dito sa CR. Oo. Ikaw kung ano pumapasa, hindi pa magago. Ayun. Sa sige. Tawag dito. Ano na yan, madaling araw naman. Tumakas siya sa mama niya, nandun sila sa lolo niya. Pumunta na sa akin, sinubukan namin ulit. Nung sinubukan na namin dun sa hagdan, grabe hard ni Francesca. Bakit? Inihila niya ako. Talagang gusto niya kagad, ibaong ko kagad. Kasi ako, kapag ginagawa ko kagad ang sex, foreplay. gusto ko muna Pero foreplay ka muna. Ayan, oo. Anong ginawa mo romansa? Romansa muna, magsisimula ako sa labi hanggang sa tenga, tapos unti-unti pababa. Mga G-spot, kumbaga alam na alam ni Kim. Nagulat na ako, talagang pinapasok niya kagad. So, kung tatanungin niyo kung dumugo, yes, dumugo. Virgin. Okay. Kumbaga, ibig sabihin, si Francesca, yung init niya na naipon sa talambuhay niya, kay Kim, sa'yo lang pala niya ibinigay. Parang ganun yun na Kim, sa madaling sabi. Parang ganun. Oo, sa dami namin yung pinagnasahan ng mga babaeng kinukwento sa akin noon nung single siya. Sa akin lang nakuha. Oo. So bakit Francesca? Bakit kay Kim? Yan ang tanong ko. Bakit kay Kim ka talaga bumigay? Ayan, magandang tanong yan. Actually, parang rebelde ako noon dahil nalipat kami ng Bulacan. Tapos gusto kong bumalik ng Tondo. Tapos sabay pang napapagalitan ng magulang. Parang ayaw kaming pagsamahin na pinag-iwalay kayo. Ayaw nung banding lang. Ganun. Siguro kung pinabayaan lang kami na banding lang, hindi ko maiisip. Ay, mabuti pala, pinaghihiwalay tayo, putang ina. kung hindi pa na matutuloy. Kung hindi, wala na pala forever kami. Oo. So Kim, gusto ko malaman, wala naman sa point of view mo, nung dinugo si Akira, ano naramdaman mo nun? Bilang, syempre, pag dinugo, alam mo na ibig sabihin nun. Ano na feel mo sa sarili mo? Una, nandire. Siyempre, nagulat ka eh. Ano yun? Oo nga eh. Pakiramdam yung parang malapot na nararamdaman mong tumutulo. Hindi ko malaman kung ano ba. Oo. Pero I mean, may kilig ba na parang grabe sa akin na binigay? May ganun ka bang na-feel? Una, wala. Sa katapusan, meron.
Kasi narinig ko, tapos yung malapit na ako, ayun, lalo akong kinilig. Ayun na, oo. So, katawan. Kailan mo na-realize, Kim, na parang, kumbaga kayong dalawa, mahilig kayo parehas? Kailan nyo na-realize yun? Nung tumagal na, nakita nyo, ang galing nyo pareho? Paano nyo natuklasan sa isa't isa na perfect kayo pagdating sa sex? Sa tingin ko, nung mag-friends pa rin kami nun, manliligaw pa lang ako. Kasi, ang dami niyang kinukuwento. Nung bata daw siya, nag-CCS na nga daw siya, 12 years old eh. Amerikano, tapos libre pa. Una kasi, yun yung dati yung Yahoo Mail. Yahoo Messenger. Oo, ganon. Oo. Ano ako alam nun. So, yun. Ganun ba? Ganun ba? Siyempre, Hindi nagtataka bakit kailangan tignan. Oo. Tapos, ano na feel mo, Kim, no? Nung, paano mo naramdaman na sino mas maano sa inyo? Sino mas mahilig? Ayan. Ako, Maginoo, medyo bastos siya talaga. Tagong-tago, pero demonyo nasa loob. Kapag nakakama ka na, huwag ka nang umasang tatayo pa ng second round. Pipilitin niya ubusin ka agad. Ubusin ka talaga sa madaling sabi, no? Grabe pala yung mga sex campaign yung dalawa, no? Second round, straight na to. Punuin mo ka agad daw siya. Oo. So, Kim, kwento ka naman sa amin, no? Ng wildest experience nyo ni Akira. Ano yung naaalala mo na pag naiisip mo, pinaka-wild nyo nagawa? Detalyado. Sige. Yung pinaka-wild naming ginawa, hindi ko makakalimutan. Wala mo kung saan. Sa Luneta. Ay, grabe! Sa Luneta, malapit sa, Manila. Ocean Park. Malapit doon. Oo. Doon namin ginawa. Tapos nakakahiya pa nun, ginagawa namin paupo. So, kami lang, madilim naman doon. Mamaya, biglang may dumating na bus, sa tingin ko, para mag-vacation sila doon o mag-sightseeing. May dumaan doon na binatang lalaki, nakita kami. Dumaan lang, actually. Wala naman sinabi, napadaan lang. Mga dyan nag-weirdan lang yata. Medyo napatingin ako sa kanila, napatingin sa akin. Tapos, bigla kami tayo. Tapos sinabi ko, halika, alis na muna tayo. Nung umaalis kami, actually biglang sumusunod yung mga nakakita sa amin, 2 lalaki. Oo. Yung sinusundan kami, sabi ko, ay putang ina, alam nila kung anong ginawa namin. So, tinakasan namin sila. Nung tinakasan namin, wala na yung bus. Bumalik na lang kami doon kapag wala na yung bus. So, ginawa namin, at least, natapos naman namin yung mission namin. Mission complete. Paano yung position doon, Kim? Kwento mo nga sa amin. Ano pa? Anong position ginawa niyo? Paano niyo natagumpayan yung nakaupo kayo? Paano yun? Nakaupo lang. Diskarte? Wala, nakaupo ko lang ng ganito. Tapos, pumunta sa akin. Dinemo. Ganun. Mahalata nga kayo pag nilapitan sa madaling sabi. Walang cover. Sa malayo naman, mukha lang nakakandong lang, parang naglalambingan. So, yung pinaka-gusto ko nga doon, yun nga, isa yun sa mga gusto kong paboritong mga posisyon, parating babaeng nakapatong. Kasi ramdam mo talaga yung baon na baon eh. Yun talagang malupit doon, oo. Para maka-score ka, nakapalda ka mahaba. Wala kang palda. Oo, tama. Kasi nakapantalon, halata. Correct. Okay, mag-bound kay kumot. Nagkikita kami, gusto namin, parati siya nakapalda. Tapos, ginagawa namin sa paiba-ibang lugar noon. Lalo na sa school, sa taas ng sa school namin, nahuli pa nga kami ng guard eh. Tinanong pa sa school, anong ginagawa nyo dyan? Grabe yung tandem nyo, no? Talagang, kumbaga sabay na sabay yung wavelength, no? Na kasi may kadalasan kasi, isa lang yung may gusto, yung isa napipilitan. Pero kayong dalawa, parehas yung gusto, di ba? Kaya parang nagiging exciting yung sex life yung dalawa. Kapag naabutan lang kami ng mood, kung saan na, pwede na, basta magtago lang muna. Wala pang pera nun, mga binangat talaga pa lang kami nun eh. Diskarte lang. Diskarte lang. Correct. Yung pinakamalupit pa nun, dati sa likod ng truck eh. Sige nga, kwento mo kayo sa truck. Paano sa truck?
Ay, yun. Sa truck naman, pa dog style naman kami noon. Doon naman, papasok pa lang yata tayo sa school ba noon? Papasok pa lang kami sa school noon, eh naabutan kami noon ng hilig ng laman namin. So, naghahanap kami ng ano, hindi naman pwede sa likod ng pino, ay sa likod ng puno. Halatang halata naman. So, naghanap kami ng pinakamalaking truck. So, meron kami nakita doon. Doon namin ginawa. Bali, nilatag na lang namin yung mga bag namin para hindi masakit sa tuhod. Ginawa na lang namin yung dog style para. Kunyari may dumaan, aw-aw na lang tayo, Joyce, nun. Baka sakali mapagkamala na lang ng aso. May tandem. Ginagamit na lang namin noon yung bag namin. Oh, galing oo. Akira, sa'yo naman, sa point of view mo, ano yung hindi mo malilimutan ginawa niyo ni Kim? Kumbaga, wildest para sa'yo. Yung favorite na favorite mo. Alam mo yung eksena ng The Switch. Yung tinutulak yung yung lalaki dun sa kama. Ganon na ganon eh. Ganon na ganon. Yung sabi niya wala akong gana. Hindi, gusto ko. Okay. Ayun, dinag-alam ko yung kamay. Ako yung pumatong. Yun. Hanggang sa talagang sumuko si Kim sa'yo, parang ganon. Oo, sumuko na sarapan. Sinasabi ko, tumigil ka, wala ako sa gana, sa katapos, ipapilisan mo pa. Ayun na. Oo, di ba? Pero maganda nung kasi yung isa't isa sa inyong dalawa, parehas nyo nabibigay yung pangangailangan For example, hindi tinatamad sa isa o kahit pagod si Kim dahil magaling si Akira mag-aya. And kumbaga nawawala yung pagod ni Kim, lalaban ngayon siya at nakukuha niyo parehas yung gusto niyo satisfaction. Kumbaga meron kayong teamwork. Oo. So Kim, ikaw ano yung paborito mong posisyon na nagawa niyo ni Akira? Paborito posisyon. So, para sa akin, yung babae, yun talaga, yung babae talaga nakapatong. Hindi ko alam yung mga tawag sa posisyon, yung basta yung babae. Pero ganun, ibabaw. More or less. On top. Bakit ko alam mo yun, hindi ko alam. Kaya nga kunyari may mga may iba akong ka-partner, mga sex videos, mga ganun. Yun ang parati kong request, kunyari malapit na ako mag-kami. Oo. Yun talagang ibabaw. Oo. Si Akira ba mahilig sa romansa? Mahilig ba sa romansa o gusto niya bakbakan agad? Romansa muna. Paano mo pinoromansa si Kim para mag-init si Kim sa'yo? Ano mga ginagawa mo sa kanya? Sinusubo yung kanyang mahaba at pink na talong. Tatapusin mo ba si Kim doon o hayaan mo muna siya mag-init tapos sa'yo mo siya mapatapusin? Mag-iinit. Sa akin patatapusin. Hindi mo siya papatapusin sa pagkanta mo? Hindi. Okay. Kaya talagang si Kim mag-iinit talaga sa'yo na kailangan galingan niya para makatapos siya sa'yo. Magaling, oo. So ito, yung last week na pinag-usapan natin yung tungkol dun sa threesome, di ba, na nangyari. Si Kim ang gustong tanungin ng mga viewers natin Ang tinatanong nila Kim kasi, gusto nila kasing himayin yung papunta dun sa part na pumayag. Yung papaano mo nagawa do yung threesome. Kumbaga papaano mo na set na okay sa kanilang dalawa. Kumbaga papaano kayo nagbati mo na ni Akira hanggang sa pumayag siya doon sa setup. Sa point of view mo, Kim. Sa point of view ko, una ko muna syempre liligawan muna. Hindi si Mistress o yung kabet. Si Joyce muna talaga. Kasi sa kanya muna magsisimula kasi bago pumayag lahat. Yun nga, nung dumating na isa kong birthday, tinanong niya sa akin, pwede daw ako maghiling kahit ano. Ayan. Okay. Yun. So, nung tinabi ko muna yung isa kong hiling. So, meron ako dating member sa Everwing, nung isa kong member doon na babae. Naging ka-close ko dahil hingi sa akin ng mga dragon sa Everwing kasi hinahack ko noon yung laro. So, ayun. Nagkaroon kami ng private message paminsan, nagkakamustahan, nag-usap kami about sex. So, tungkol sa boyfriend niya o ano. Tapos nagkaroon kami ng usapan, magkikita lang kami, first meet, sa, ano pangalan niya pala ng mall na yun? Isitan Mall, ayun. Isitan Mall, nakita kami sa Isitan Mall. Sa Isitan Mall. Tapos, nagkwento siya about sa sex life niya, sa sex life ko.
Para may ano May na yun, doon may signal na yun. Kasi ba't siya magkikwento? Di ba? May signal na sa'yo yun. nagkadalahan No? kami. Mm. So, alam naman na asawa ko noon, nung second meet na namin ng babaeng yun, may nangyari na sa amin kasi dahil sinabi ko sa kanya, gusto mo bang subukan natin? Palihim. Pero hindi naman palihim, alam ng asawa ko. Oo. Sinabi ko lang Tapos? palihim. Oo. Tapos nun, nagkita kami doon sa sa 100 pesos one arm. Ano doon yun sa may no? Oo, yung malapit sa recto. So, doon kami muna nagkita. Una muna, actually, usapan namin muna, picture-picture, parang photoshoot. Hanggang sa... para sa portfolio. Medyo unti-unti siya naghubad. Tapos, nakita ko, ang ganda ng pangangatawan niya, malaki yung boobs, maganda yung balat. Hanggang sa, sinabi ko na sa kanya, pwede bang ngayon na natin gawin kaysa unahin yung shoot? So, pumayag siya. So, nagsimula muna kami noon, romansahan. Kasi yun ang gusto ko parating simula, romansahan. Oo, tama, para mag-init. Oo. So, nung niromansa ko siya, pinasok ko na, nagulat ako, wild pala si Mistress kapag 1v1. Nandiyan yung sasabunutan niya ako, yung kakalmutin niya yung likod ko. Oo, madugo. Pero, ewan ko bakit, medyo nagugustuhan ko yung pagsasabunot niya. Medyo na-weirdan ako ng una, pero yung tumagal, yung pananabunot niya sa panggigigil niya, ayun, medyo nagustuhan ko din. Tapos nung tumagal, yung malapit na ako mag-gam, medyo wild din siya dahil tinulak niya ako, nakapatang ako, tinulak niya ako, tapos siya yung pumatang. Tapos nung nag-cam na ako, sabi ko, okay na ako. Nagulat ako, tuloy-tuloy pa rin siya, gusto niya pa rin ituloy. Hindi mo nakapalingin na yun? Pagkatapos mo labasan, tapos tuloy-tuloy. Oo. Tapos? Hanggang sa 4 na beses kami nag-meet. 4 na beses pa kami nag-meet. 4 na beses. Bago sumali si ano? Si Akira. Oo. 4 na beses mo na may nangyari. Pero kinukwento mo kay Akira yon. Hindi ka ba kinakabahan na baka magalit siya? Wala ka bang ganong pag-alinlangan na baka magalit sa akin si asawa ko? May mga ganong ka bang naiisip? Hindi. Ang kinakatakutan ko kapag nilihim ko tas bigla niya nalaman, mas lalo siyang magagalit at papatayin ako. Nasubukan ko na siya para pero habang sinasabi mo, anong ginagawa ni Akira? Anong ginagawa mo, Akira, kapag kinikwento niya? Ayun, yung pang-cosplay, nilagamit ko. Yung espada ng gawa namin magkakatropa, binayaran ko tuloy ng 2 oras. Oy. Kasi galit ka. Pero kailan mo na-realize, Akira, na na ayoko na magalit kay Kim, sasali na lang ako. Kailan mo na-realize yan? Kasi puno ng stress Naka-depressed. Oo. Parang gusto na lang mang-ignore. Ganun Tapos? Bahala na kanya-kanya. Wag nang, pagka ako may ginagawa, wag na rin akong pakikialaman. Ganun ang set-up. Pag mo akong pakikialaman, like mga kachat ako dyan. Sige, wala tayong pakialaman na gano'n. Tapos, nung first na may eksena na talaga, parang recap lang dun sa last week, nung nagtitrisam na kayong tatlo, ano na-feel mo na Akira? Parang hard na yun. Kasi syempre, yun yung first time ko na may other girl. So, sa madaling salita, sa sobrang sarap, nakalimutan mo na lahat. Kasi ang kwento sa akin ni Kim, naging wild ka daw dun sa mistress, Akira eh. Ikaw din yung nag-iinit, kaya parang nag-gigil ka rin sa mistress niya. Nilabasan siya. Nilabasan yung kabit sa'yo. Oo. Anong ginawa mo? Ba't siya nilabasan? Akira? Kasi yung clip nga niya, di ba, lilig ko. Sinipsip mo yung mani ng kabit ng asawa mo. Ano naman na-feel mo na Kim? Nung nakita mo sinisipsip ng asawa mo yung petsay ng kabit mo. Grabe, nakaka-turn on. Parang pinikula ko lang ito napapanood sa American Pie.
Grabe. Paano natapos yun? Paano natapos yung threesome nyo? Paano natapos? Isang putok sa mistress, isang putok kay Joyce, tapos isang jakul. Okay. Tapos, Tapos inihinang-hina ka nun. Ano pinag-uusapan nyo after? Nag-uusap naman kami, kunyaring gusto niya mag-live-in kasama namin, kunin niya yung anak niya. Pero meron kasi siyang, meron din talaga siyang boyfriend while that time. Pero Medyo komplikado hindi siya inaalagaan at medyo naawa din ako kasi napamahal din naman siya sa amin. Tulad ni Joyce, bisexual siya, nagkagusto din siya doon, ako din. So niyaya namin siyang magstay in doon sa amin. Kami alagaan namin siya kasama yung anak niya. Kunyari kataw. Tapos hindi natuloy. Hindi. Bali, nagkaroon kami ng setup na magiging magkaibigan na lang kami sa lahat ng mga nangyari. Pero nagkakausap silang dalawa ni Joyce, pero ako nilalabas niya kasi baka hindi niya daw mapigilan daw yung sarili niya kapag nagkakausap kami. Namimiss niya daw yung dating gimmick-gimmick namin, yung lilibot. So, okay. So parang ang dating, ikaw na lang mismo sa sarili mo yung dumistansya. Oo. Ang mahalaga magkaibigan pa rin sila ni Joyce, ni Akira. Tama. Nakita ko nga lang sila nag-uusap o mag-chat, magtawagan, noon lalo na Okay yung huli na. namin pagkikita. Masaya na ako na nakikita sila nag-enjoy sa isa't isa. Okay. Tama. So Akira, ano naman na feel mo noon na Kim, dating may mistress, pero ngayon siya nang umiiwas. Parang pagbibigay respeto sa'yo. Ano naramdaman mo noon? Wala na move on na ako. Wala. Oo. Kumbaga. Pero masaya ka. Kasi Kim para medyo somehow, hindi na siya kagaya dati. Kumbaga, kaya niyang walang iba, ikaw lang. Okay lang. Kasi sabi ko sa kanya, kung mayroong iba, bahala siya. Wala, di ko na pakikialaman. Okay, may ganun kayong agreement. Ayun, di ba? Tama. Meron din sa iba. Meron din ibang nangyari. So, yung nga photoshoot. Sa photoshoot, ayan, may ibang may nangyari. Ano yan? Bigyan nyo nga ako ng hint. May katrisang pa kayong iba maliban dun sa mistress? Hindi 3S yun, hindi 3S. Sila lang. Ano? Kayo lang sa photoshoot. Si Cheska, sinetap niya kaming dalawa ng best friend ko para sa photoshoot. Sinetap? Best friend ko talaga. Anong ginawa? Nude kayong dalawa? Parang ganon? Ngayon, shoutout nga pala sa iyo, Sandra. Alam ko nanonood ka ngayon. Ayan, oo. So, paano yun? Nude din? Nude? Parang ganon? Nagsimula muna sa erotic ba? O, nude muna, tapos erotic, tapos naging sexy shoot, tapos sex shoot. Okay. Yung literal na actual na. Binayad para sa amin. Medyo nawi-weirdo na ako, hindi ako mapatayo nun eh. Yung asawa ko na lang nagpatayo sa akin nun kasi best friend ko mismo, kinuha mo, gago ka. Pero nandun din pala si Akira, nag-shoot, nandun din siya. Oo, siya yung cameraman namin. Ang galing Dalawa silang cameraman, si Akira tsaka yung isang photographer. Hindi ko na lang Ang galing Tapos si Akira ay nagsasabi na kainin mo yung ano niya. O subo mo yan, ganun siya. Bibigay utos pa kung anong gagawin na. Ano ba guys? Ano sabi ni Akira? Paano ka mag-direct, Akira? Ano sinasabi mo? Sige, okay, ikaw muna, sige, pato ka. Ay, hindi muna pala, BJ mo muna siya, ha, para tumigas, okay? Tapos, ayun, dilaan mo muna bago tumigas, para tumigas. Ganyan. Tapos, yun, pag tumigas na hard na, ayan, patungan mo. Ayun. Ito sa mga galing pumatong, pumapangalawa si Sandra. Kaya meron ang hirap na sitwasyon ni Kim, no? Oo, yung asawa niya yung nagtuturo, yung nag-guide sa kanya yung gagawin. Alam niya Khalifa na ba? Ayan, gets. Kwento mo sa amin na Akira, paano kayo napunta dito sa paggawa ng content na binibenta? Paano nyo napasok ito? Kasi una lang, 2019. Sino na una, ikaw o si Kim? Ako. Tapos, paano mo na-influensyan si Kim? Ako sa photoshoot page. Tapos, mag-photoshoot. Tapos, siyempre, is concept is
mood erotic. Mm. Tapos yung kaso ko lang namin is photoshoot pa lang noon. Hindi naman alam yung content na yun. Oo, content. Mga panahon ng 2019. Tapos, syempre, 2020 nag-lockdown. Doon nagsimula. Magagawa kami ng bago. Oo. So, paano mo na-engganyo si Kim na Kim, maganda kitaan dito? Paano mo siya nasama? Madali, isang salita niya lang sinabi sa akin, umuo na kagad ako. Iba makaka-partner mo. Game! Game agad. Pero Ayun. pero yung mga kasi, yung mga nagyaya din, yung mga iba din na model na kakilala ni Francesca, naging kapartner ko din. Ilan din shoot din, yung mga 4. Hindi ko naman pwede Madami na rin. Oo, wag na delikado. So Kim, sa madaling sabi sa'yo, atong paggawa ng content, trabaho lang talaga. Kumbaga after mong magawa ng content kasama yung babae, after nun, wala na kayo, cut na kagad, hindi mo na sila nagiging mistress, kumbaga trabaho lang itong mga sa Trabaho content. lang po. Ayun, di ba? Trabaho lang. Lalo na yung sinabi sa akin ng isang model, si Jenny Journey lang, sasabihin ko na lang yun. Sinabi niya sa akin, pwede naman daw ako maging ganong klaseng para sa porn daw. Medyo sinabi sa akin website na dapat ko sabihin para daw maging porn, sumali daw bilang porn. Pero okay na sa akin yung ganito. Dito lang sa Ayaw mo Philippines. pasukin yung porn. Ayaw mo pasukin yung mismong porn talaga na magiging porn. So okay na sa'yo ito, content. Kunyari, sinabi nito kung sino ka partner ko. Siya manager ko dapat. Okay. Yun pala. Pero kayong dalawa, kayong dalawa, open ba kayo sa possibility na kunin kayo ng UGs, kunin kayo ng mga sa YouPorn, Xvideos, ganyan? Ako, open ako dun sa possibilities for 1 year. Tapos, with contract, syempre. Hindi ako pumapayag kung walang contract. With contract. Pero package deal kayong dalawa, papayag kayo kung sakali. Ayun, di ba? Malay natin, di ba? Kasi nandiyan na rin naman kayo, di ba? Siyempre, minsan maisip mo din na i-level up yung labanan, di ba? Baka malay mo, matalo nyo pa sila Johnny Sins, sila Mia Khalifa. Eventually, di ba? Baka gano'n yung mangyari. Baka mamaya si Kim, iba-iba na yung trabaho. Maging doktor, maging karpintero, maging tubero. Fake taxi. Ay, ganun ba fake taxi? Malay mo. Oo, dati. Kasi dami ko dati mga damit na fake taxi. Tapos meron pa akong mga brand na fake taxi na mga kung ano. Nasabi ko nga kay Jess, kapag ako nagkaroon ng sasakyan, gagawa ko ng fake Uber. Libre na sa kahit, hatid ko kahit saan. Pwede. O sige, ito na lang. Mensahe nyo sa mga, hindi ko naman sinabing engganyohin nyo yung mga couples pero yung mensahe nyo sa mga couples na nasa ganyan sitwasyon na, kumbaga, kayo lang kasi yung naglantad pero for sure, meron din diyang ibang mga couples na nasa kagayang sitwasyon ninyo. Ano mabibigay nyong advice? Marami. Sa mga swinglers, marami. Oo, yan, Ako na lang. Payo ko lang sa mga kapwa kong lalaki, kahit sabihin nila okay lang, siguraduhin nyo muna na okay talaga. Kasi may mga babaeng sinabing okay lang, pero sa loob-loob nila, Masaktan. hindi naman pala. So, magkaroon muna kayo ng serious talk, na mano-mano talaga, sasabihin mo kung gaano ba talaga kayo ka-open-minded sa isa't isa. So, mahirap na bigla mo sasabihin, Han, meron akong ka-meet up, may mangyayari sa amin, sana okay lang sa'yo. Kapag sinabing okay, huwag ka maniwala. Kusapin yung mabuti, mag-sayit na mabuti. Hindi yung kapag sinabi lang ng isang babae na one time na okay lang, pero sa loob-loob niya talaga, nasasaktan siya. Yun yung payo ko sa inyo, guys. Siguraduhin nyo, okay talaga. At parehas kayong open-minded. Kami open-minded na kami. Medyo meron pa kami experience sa buhay at sa sex o lalo na gusto may pangarap siyang gangbangin daw ng mga babae. Mga babae. So, sige, open ako dyan. Let's go. Pwede. Kakapost ko lang. Oo. Yun, about sa dahil siya na nag-lang daw sa akin. Kumbaga, hinubarang ko daw yung dal. Tapos, karit ako, pero butas daw ang pempem. Pininger ko daw. Tapos pagka-finger ko, umuungol yung dal. And then, gumalaw yung mata niya. Tapos, ayun.
binilisan ko yung pag-finger kasi na-curious ako. Ba't tumutunog na umuungo? Hindi, mayroon naman research about yun sa mga meaning ng panaginip about sa dal. Pwede, no? Oo, may ibig sabihin yan. Oo, correct. Ano may ibig sabihin yun? Tama, Minsan sabi, tama. baka may bagay na opportunity. Ibig sabihin, kasi gift sa'yo. Ganyan. Who knows? Pero iba yung meaning. Ganyan. Oo, tama. Oo, Interpretation. tama. Oo. So, Akira, ano naman nabibigay mong advice? Kasi si Kim nagbigay ng advice sa mga lalaki na kapag open-minded daw, kailangan siguraduhin daw muna na yung oo, oo talaga. Ikaw naman, sa point of view ng babae, ano bibigay mong payo sa mga open-minded couples? Una, away-away eh. Mm. Noon, masakit, syempre. Una. Hindi, emotionally, mentally masakit. Oo. Kaya, tapos, sabi ko, usapan namin, mahinahon na lang, huwag na kami mag-away. Usapang hinahon na lang. Okay. Unawain ng isa't isa. Ganun. Kasi pag hindi na kaya, pwede nyo naman sabihin o hiwalay na lang tayo. Parang ganon, di ba? Kung hindi na kaya. Pero kung mahal yung isa't isa, pag-usapan nyo nga na maayos. Sabi nga ni Akira. Okay? Ayun, ang ganda na nakuha nating payo mula sa power couple na to, no? So ito na lang, Kim, anong mensahe mo sa iyong maunawain at pinakamamahal na asawa na si Akira? Mensahe mo, Kim. Ang mensahe ko lang kay Francesca, huwag ka naman magsawa sa akin, ha? Alam ko barambado ako, paminsan gago ako. Pero alam mo naman, yung pagkakagago ko, paminsan pa joke lang. Never naman kita kayang saktan o ano. One time lang ako nasutok na nung mga nganak ako. Ginulat mo ako nun eh. Ikaw nga, kinagat mo ako habang tulog eh. Sige, message. Message mo pa, tuloy mo, Kim. Ano pa sabihin mo sa asawa mo? Ayun, sige. Tsaka sana naman, bawas-bawasan mo yung kinakain mo dahil pumupunta na sa pisngi mo, hindi naman sa dede mo. Alam mo naman, kahit tumaba ka, pumayat ka, emotion ka, mahal pa rin kita. Kahit ano pa magiging itsura mo. Ha? Tandaan mo yan. Ano nga pala pangalan? Ayun. Ayun na. Sige, ikaw naman, Akira, message mo sa asawa mo si Kim. Hindi ko alam yung message sa kanya. Ang ko kasi, naging manid ako noon. Naging manid ako dahil ayoko na masaktan. So, pinipilit ko maging ayos na. Pero andyan pa rin yung conflict lang sa amin dalawa. Ganun po. Ayun. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa. Marami kaming natutunan sa inyong mga kwento. So, sige, promote nyo na. Mga gusto i-promote, shout out, go ahead. Sige. Shoutout nga pala ulit sa paborito kong laro, Shinobi Warfare, sponsor ko. Tapos, punta kayo sa YouTube channel ko, Kim Jason Abilachua, at sa Harder Daddy channel namin parehas. At saka, shoutout nga pala kay Sandra Destor at kay, ano pa ba? Sino pa ba? Sabihin ko yun. Some Youp in one dun sa Tutuduan, sa Hermosa. Yun lang po. Ayun. Meron pa? Sige. Shout out din sa Digital Polish, Polish Digital and Photography at saka sa Erotic Group, MDF, family, and saka sa kila GM Baron Javer and Dai sa Panta na always nandyan para tumulong. Maraming salamat sa inyong mga GM. Ganyan. Saka kila CJ Gaming and saka ML Disciple Gaming. Ayun. Ayan. Meron pa, Kim? Ito na talaga last na to. Kung naghanap kayo ng Beyblade, pumunta kayo kay So Long For You sa Shopee. Beyblade
Grabe, napakaganda ng mga binebenta niya. Sponsor ko rin nga pala sa YouTube. Thank you sa mga box opening niyo ng mga toys. So long for you. Thank you. Ayun. Thank you so much, Kim and Francesca Chua. Maraming salamat sa inyo. Continue na maging inspirasyon sa ibang mga couples natin, no, na may ganito ka-unique na love story. Keep the love and the fire burning sa inyong dalawa. More blessings to come, more rackets. At syempre, I'm wishing you all the best. God bless. Hanggang sa ulit. Kapag may kwento kayo matindi, sabihan nyo lang ako at i-share natin yan sa mga kababayan natin. Thank you. Okay. Nalalaglag ako na yung... Baka next nasa porn na tayo. Ayan, no? Sige, maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi, ha. God bless. God bless din sa inyo. More viewers to come pa. Talik Thank Talk, you. guys. Manood kayo parate. Salamat. Okay, thank you. Ayan. So yun, mga viewers natin, no, isang mainit na kwentuhan na naman kasama ang hot content creator sa sina Francesca and Kim Chua. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ngayong gabi. Ako nga pala yung lingkod na nag-iisang tigasing pwede niyong himasin, Gigolo para sa Talik Talk. Susunod na po, asintado, makasama natin si Senatorial Aspirant Attorney Chel Jokno. Mamaya makasama natin yan dyan. Thank you so much mga kaabante. Talik Talk. Talik Talk. Talik Talk. Kasama si Jigo Talik Talik Talk.